akong bumaba para magtrabaho. Nagtataka sila dahil late akong pumasok ngayon. Sinabi ko na lang na sa ospital pa ako galing. At kagaya pa rin ng dati ay nagluto na naman ako. Halos araw-araw ay ito na talaga ang ginagawa ko. Alternate ang niluluto ko mga ulam para hindi sila kaagad na magsawa. Sumapit na ang tanghalian kaya nagpaalam ako na pupunta kay Daniel. Sinabi ko din na magtatagal ako dahil maglilinis pa ako ng opisina niya. Pumayag naman sila, tanging si Joy lang ang pangiti-ngiti at alam ko na ibang iniisip niya. Habang papalapit ako ay palabas na ang magandang estudyante ni Daniel. Tumingin ito sa akin at sa hindi malamang dahilan ay inarapan niya ako. Dinarayan ako kaya hindi ko nalang pinansin. Pagpasok ay sinalubong ako ni Daniel ng halik. Medyo nahiya nga ako dahil amoy usok ako. Kumain ka na, maglilinis lang ako. Sabi ko sa kanya habang kinukuha ang vacuum. Pero nabigla ako dahil niyakap niya ako mula sa likuran. Kaya mabilis kong inalis sa mga braso niya na nakapulupot sa bewang ko. Humarap ako sa kanya. Tumingin siya na para bang nagtatanong kung bakit ko inalis ang kamay niya. Huwag mo akong yakapin kasi amoy usok ako. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Narinig ko naman itong tumawa kaya napanguso na lang ako sabay irap sa kanya. Mukhang tuwang-tuwa talaga siya. Tuwang-tuwa ka, kumain ka na nga dyan. Medyo naiinis na sabi ko sa kanya. Ayaw mo ba ako samahan? Malungkot mag-isa. Parang bata na sabi niya sa akin. Alam ko naman na sanay ka ng mag-isa. Daniel, may tanong ako. Ano yun, baby? Tanong niya sa akin. Bakit lagi nandito yung maganda mong estudyante? Siya kasi ang president sa room nila. Maaga ko lumalabas sa klase kaya siya nagdadala ng mga papel nila dito. Minsan tinutulungan niya ako mag-check. Sagot niya sa akin. Ang ganda niya, di ba? Oo. Maganda nga siya. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam pero naiinis ako pero hindi ko lang pinahalata sa kanya. Sige na, kumain ka na. Maglilinis lang muna ako. Sabi ko sa kanya. Kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Pagsisinungaling ko kahit na ang totoo hindi pa talaga ako kumakain. Nagsimula na siyang kumain at ako naman ay nagsimula na rin na maglinis. Pagkatapos ko'y nagpaalam ako sa kanya. Pagbalik ko sa kantina ay sinabi sa akin ni Ate Sally na may outing daw ang mga professors at bukas na daw kaagad ito. Sinabi niya sasama kami sa kanila hanggang Biyernes daw ito. Unang naisip ko kung sasama ba si Daniel. Wala naman siyang nabanggit sa akin kaya naisip ko na magpaalam. Minsan lang naman ito kaya gusto ko nang sulitin. At kagaya ng dati ay sabay kaming dalawa na umuwi ni Daniel. Daniel, pwede ba ako sumama sa outing bukas? Tanong ko sa kanya. Okay. Mabilis na sagot niya. Totoo? Pumapayag ka? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Oo, bakit? Ayaw mo ba na pinayagan kita? Hindi. Gusto syempre. Lagi mong tatandaan. No boys. Paalala niya sa akin. Opo. Thank you. Nakamiting sabi ko sa kanya. Hindi ko na siya tinanong pa kung sasama ba siya. Mas okay na hindi dahil baka hindi ako makapagsaya. Inayos ko ang mga dadaling ko na gamit. Naglagay ako ng mga shorts pero nagulat ako dahil tinanggal niya iyon. Hindi ka pwede magsuot ng shirt doon. Bawal na ba magsuot ng shirt? Tanong ko sa kanya. Ito na lang dalhin mo. Naloka ako sa kanya pero hindi na ako nakapagtalo pa sa kanya. Mas okay na sundin ko ang boss ko kaysa ang magsigawan na naman kaming dalawa. Pagkatapos ko mag-ayos ng gamit ay humiga na ako. Inaantok na kasi talaga ako. Naramdaman ko na lang na niyakap niya ako kaya hinayaan ko na lang siya. Maaga ako nagising at tulog pa siya. Naligo na ako bago bumiyahe papunta sa meeting place namin. Hinalikan ko si Daniel sa pisngi bago ako lumabas sa silid namin. Tuwang-tuwa kami ni Joy habang nasa biyahe. Kami yata naging clown sa biyahe dahil tuwang-tuwa sila sa amin hanggang sa napag-usapan na nila si Daniel. Kahit kailan, ang KJ talaga nitong si Prof. Daniel. Hayaan niyo na, di pa kayo nasanay. Palagi naman siyang hindi sumasama sa atin. Mayaman kasi siya at marami inaasikaso. Saka hindi niya trip sumama sa mga ganito kasi party-party ang gusto niya. Sagot naman ng isa pang professor. Correct ka dyan, sis. Pagsang-ayon naman ng isa sa mga kasama nila. Kami naman ni Joy ay tahimik lang na nakikinig habang sa Ate Sally ay masarap nang natutulog. Pagdating namin sa resort ay talagang natuwa kami ni Joy. First time namin kaya talagang susulitin namin. Nashi, manghuli kaya tayo ng isda? May tilapia kaya dito? Tanong niya sa akin. Tingnan natin. Malay mo meron. At kapag pwede manghuli tayo para may maiuwi ka. Masayang sagot ko sa kanya. Pero may isa tayong problema. Ano yun? Hindi tayo marunong lumangoy. Sagot niya sa akin.
Nget, oo nga pala. Natatawa na sabi ko sa kanya. Sa mababaw lang tayo. Mahirap na kapag pumunta tayo sa malalim. Baka malunod pa tayo. Okay sanang malunod kung may gwapo na sasagip sa atin. Anya pa sa akin. Tama ka. Kaso bawal ako lumapit sa mga hoti. Magagalit ang boss ko. Natatawa na sagot ko kay Joy. Wala naman Nagkamali pala ako dahil... Dahil ano? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero humaba ang uso niya kaya napalingon ako sa tinuturo ng uso niya sa akin. Nalakad pa ang mga mata ko. Shit, nandito ang sisira sa bakasyon ko. Hani pa ang pormahan niya, parang artista. Agaw atensyon pa ang kagwapuhan niya dito. Parang gusto ko nalang tuloy umuwi ngayon. Naglakad dito papunta sa amin at sa tabi ko pa siya tumigil. Handa ka na ba sa honeymoon natin, baby? Pabulong na tanong niya sa akin. Napairap ako sa sinabi niya. Ang lakas talaga ng trip niya. Honeymoon? Ang alam ko'y para lang yun sa mag-asawa. Oo, mag-asawa kami pero hindi naman tunay dahil fake lang. Ang buong akala ko ay siya lang ang dumating pero kasama niyang estudyante niya. Lalo akong nainis dahil mukhang masisira na talaga ang bakasyon ko. Ang hirap pa namang kumilos lalo na't alam ko na nakamasid lang siya sa akin. Nalaman ko na anak pala ito ng principal. Simula nang dumating ito ay panay na ang irap niya sa akin. Nagpaalam ako kay Joy na pupunta ako sa banyo. Sasamahan sana niya ako pero tumanggi ako. Paglabas ko ay nagulat ako dahil biglang humarang sa akin ang estudyante ni Daniel. Hi, ikaw yung cook sa kantin, di ba? Nakangiti na tanong niya sa akin. Oo, matipid na sagot ko sa kanya. Pwede ba lumayo ka kay Daniel? Nakakainis na pa na yan dikit mo sa kanya. Hindi mo ba alam na girlfriend niya ako? Hinihintay lang niya na makagraduate ako. After 2 years, magiging official na kami. Mataray na sabi niya sa akin. Pasensya ka na. Nagtatrabaho lang ako at hindi ako dumidikit sa kanya. Hindi naman kasi ako linta. At para malaman mo, may asawa na ako. Wala akong pakaalam sa inyo. Naiinis na saan ko sa kanya. Talaga? Pero palagi kang pumupunta sa office niya. Sa gwapo na Daniel, malamang lihi mo siyang pinagnanasaan. Sabi pa niya sa akin. Excuse me, hindi ko siya type. Saksak mo dyan sa dibdib mong malaki. Naiinis na sabi ko sa kanya bago ko siya iniwan. Napangiti ako dahil tingin pinaiinis siya sa akin. Jowa pala. Ngayon tamang hinala ko na may relasyon silang dalawa. Kung sa bagay ano naman pakialam ko. Pagbalik ko ay tahimik lang ako na umupo sa may sulok habang ang iba'y nagsasaya na. Nakita ko na papalapit sa akin si Daniel kaya mabilis akong tumayo at umalis. Pumasok ako sa silid na inukupan namin. Natapad na akong mag-ikot kaya umiga na lang ako sa kama. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-picture na lang ako sa sarili ko. Naiinis ako dahil parang ang hirap maging masaya. Agad ako napalingon sa may pintuan. Kumunot ang noo ko dahil bakit siya nandito? Baka may makakita sa kanya dito at ano pa ang sabihin nila. Anong ginagawa mo dito? Naiinis na tanong ko sa kanya dahil hindi ko na kaya pang itago ang inis ko. Iniiwasan mo ba ako? At bakit parang naiinis ka sa akin? Tanong niya sa akin. Bakit? Talagang tinatanong mo pa kung bakit? Ano na lang sasabihin nila kapag panidikit ka sa akin? At isa pa magagalit ang girlfriend mo. Ayoko na maging dahilan ng hindi niyo pagkakaunawaan. Mahinahon na sabi ko sa kanya. Anong sinasabi mo? At sino girlfriend? Alam ko naman na tinatago mong relasyon niyo. Pangako, wala akong pagsasabihan. Kaya mas okay na huwag ka na lumapit sa akin. Sabi ko sa kanya at mabilis na akong lumabas. Ayoko ng ganito kaya mas maganda na umiwas na lang ako. Buong maghapon ay tahimik lang ako habang si Joy ay talagang nagsasaya siya. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Masayang nag-inuman ng mga teachers at iba pang empleyado. Ako na may nakamasid lang sa dagat habang nakatingin sa singsing na nasa daliri ko. Iniisip ko kung paano ko ba aalisin ito sa daliri ko. Beshi, mauna ako sa'yo. Huwag ka masyado mag-isip dyan. Baka mabawasan ang brain cells mo. Good night, Beshi. Lasing na sabi niya sa akin. Napangiti naman ako dahil ang cute niya. Ihatid ko sana siya kaso ayaw naman niya. Nanatili lang ako dito hanggang sa wala nang gaanong tao sa paligid. Madilim na dito sa kinaroroonan ko. Nakakaramdam ako ng antok kaya sumandal ako sa puno ng nyog. Malamig kasi ang simoy ng hangin kaya inaantok ako. Napabalik ako ng bangon dahil nagising akong bigla. Laking gulat ko dahil nasa hindi ako pamilyar na silid. Bala ko lang namang umidli pero heto ako ngayon nakahiga sa kama nang hindi ko alam kung kanino. Akmang lalabas ako nang may lalaking papalapit sa akin. Gwapo ito pero wala akong tiwala. Kakaiba ang tingin niya sa akin. Gising ka na pala, Miss Pretty. Nakangiti na sabi niya sa akin. Ano bang kailangan mo sa akin?
Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang namang makapagkwentuhan sa'yo. Papayag ka ba? Hindi. Aalis na ako. Hanap ka na lang ng iba. Sabi ko sa kanya at mabilis akong tumakbo palabas sa silid niya. Pero naabutan niya ako. At ngayon ay hinihila niya ako. Bitawan mo nga ako! Sigaw ko sa kanya sabay hampas ko sa kamay niya. Mag-uusap lang naman tayo pero ang arte mo. Akala mo may tutulong sa'yo dito? Natutuwa na sabi niya sa akin. Alam kong wala. Sa tingin mo ba? Takot ako sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ayoko sana siyang intindihin pero kulang yata siya sa aruga kaya sige na lang para matapos na kami. Hawak niyang kamay ko at ako naman ay nakangiti lang sa kanya. Nakita ko na nagtataka siya sa akin. Bitawan mo ng kamay ko. Kailangan ko nang bumalik sa mga kasama ko. Kausap ko sa kanya. Ayoko! Sigaw niya sa akin. Okay, walang sisihan. Pagkasabi ko ay kaagad kong hinawakan ng kamay niya sabay twist, kaya sigurado ako na mababali ang mga daliri niya. Napasigaw ito sa sakit. Nagulat ako dahil bigla na lang dumating si Daniel at kaagad akong dinaluhan. Hindi ko inaasahan na susuntukin pa niya ang lalaki. Akmang susuntukin pa niya ito napigilan ko na siya. Hinila ko na lang siya paalis doon. Nang makalayo na kami ay kaagad ko namang binitawan ng kamay niya. May problema ba? Tanong niya bigla sa akin. Wala naman. Pero iniiwasan mo ako. Sa tingin mo ba, hindi ko napapansin yun? Simula pa kanina iniiwasan mo ako. Tuwing lalapit ako sa'yo, kaagad kang lumalayo. Ano ba dahilan mo? Bakit? Tanong niya sa akin. Ayoko lang ng gulo. Naiintindihan mo ba yun? Ayoko na magalit ang girlfriend mo. Sabi ko sa kanya. Kanina ka pa? Sino ba kasang girlfriend ko? Sa pagkakaalam ko'y wala naman akong kasintahan, kaya sino ba sinasabi mo? Naiinis na tanong niya sa akin. Yung estudyante mo. Kinausap niya ako, nalayuan ka. Ayoko ng gulo. Nagtatrabaho ako ng maayos. She's not my girlfriend. At kung gusto mo magtrabaho ng maayos ay gampanan mo pagiging asawa mo. Sabi niya, sabay walk out. Napasimangot naman ako. Labag man sa loob ko ay sumunod ako sa kanya. Pagpasok niya sa room ay pumasok na rin ako. Oh, bakit sumunod ka dito? Akala ko ba ayaw mo na may makakita sa atin? Sabi mo gampanan ko pagiging asawa ko. Di ba kanimo natin? Sige na, pumapayag na ako. Sabi ko sa kanya sabay higa sa kama niya. Kinapalan ko ang mukha ko para masabi ko lang iyon sa kanya. Napairap ako dahil kitang-kita ko ang malawak niyang ngiti. Sure ka ba sa sinasabi mo? Malumanay na tanong niya sa akin. May magagawa pa ba ako? Kung saan ka masaya, edi ko. Mataray na sagot ko sa kanya. Parang napipilitan ka pa, baby. Matulog na lang tayo. Reschedule na lang natin ang honeymoon. Kapag wala na mga sagabal sa atin. Baka magtaka sila kapag paika-ika-alakan mo bukas. Natutuwa na sabi niya sa akin. Paika-ika? Akala ko kasi malulumpo ako eh. Pabiro na rin na sabi ko sa kanya. Naughty girl. Nakangiti na sabi niya bago niya ako siniil na isang mapusok na halik sa labi. Hindi naman nagtagal ang halika namin dahil humiga na kami at magkaya ka pa. Kahit ano pang sabihin nila sa'yo, sana'y sa akin ka maniwala. Good night, baby. Malambing na sabi niya sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko o isasagot ko. Basta ang alam ko lang ay bumibigat na ang talukap ng mga mata ko. Inaantok ako dahil sobrang bango niya. Lalo pa ako sumiksik sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Umagang-umaga at ang unang bumungad sa akin ay ang gwapong mukha ni Daniel. Babango na ako nang pigilan niya ako. Niyakap pa kasi niya ako ng sobrang higpit. Stay, bulong niya sa akin. Pero baka mapansin nila na wala ako doon. Sabi ko sa kanya dahil gusto ko nang bumalik sa silid namin. Hayaan mo sila. Wala namang masama na kasama kita. You're my wife. Sagot pa niya sa akin at mas niyakap ako ng mas mahigpit. Daniel, mahinang tawag ko sa pangalan niya. May tumutusok. Buhay na buhay ang ano mo. Nahiya na sabi ko sa kanya dahil ramdam ko ang bukol sa boxer shorts niya. Hayaan mo na lang siya. Huwag mo nang pansinin. Baka kasi biglang bumuon niya nang walang pasabi. Sagot niya sa akin. Daniel, bakit ang bait mo na sa akin ngayon? Hindi ko maiwasang hindi magtanong sa kanya. Gusto ko lang. Ayoko naman na hindi mag-work ang marriage natin. Sagot niya sa akin. Pero sabi mo sa akin noon may nagugustuhan ka babae. Kaya mo bang maghintay ng 2 taon bago mo siya ligawan? Akala ko ba magiging asawa mo siya? Tanong ko sa kanya dahil naalala ko sinabi niya sa akin noon. Kaya ko naman. At sisiguraduhin ko na mamahalin din niya ako. Nakangiti na sagot niya sa akin. Ako din. Pagkatapos ng 2 taon sigurado na magkaka-boyfriend na ako.
Nakangiti pa na sabi ko pero nagulat ako dahil bigla na lang siyang dumagan sa akin. Hindi mangyayari iyan. Galit ang mga mata niya. Pagkasabi niya ay hinalikan niya ako sa labi. Kakaiba ang halik niya, parang may halong inis na hindi ko maintindihan. Pinipigilan ko siya pero mas lalo niya lang idinidiin ang bawat halik niya. Medyo natatakot ako dahil kakaiba ang kilos niya. "You're only mine," sabi niya sa akin. "Paano akong magiging sayo? Di ba 2 taon lang ang kontrata natin?" Tanong ko sa kanya noong tumigil na siya, nahalikan ako. "Akin ka lang sa loob ng 2 taon." Sagot niya sa akin at umalis sa ibabaw ko sabay pasok sa banyo. Ano bang nangyayari? Tanong ko sa sarili ko. Tumayo na lang ako at lumabas sa silid niya. Pagdating ko sa silid namin ay tulog pa rin sila kaya nakahinga naman ako ng maluwag. Dumiretso na lang ako sa banyo para maligo. Pagkatapos ko maligo ay lumabas na ako para maglakad-lakad. Habang naglalakad ako ay nakita ko yung estudyante ni Daniel. Masama ang tingin niya sa akin pero bigla itong umiti at mabilis na tumakbong palapit sa akin. Yun ang akala ko, pero kay Daniel pala dahil nasa likuran ko siya. "Good morning, sir." Malamig pa ang boses niya habang binabati si Daniel. Naiinis na naman ako kaya naglakad ako hanggang sa hindi ko alam kung saan ako pupunta. Namalayan ko na lang ay malayo na ako. Umupo ako sa puting buhangin na may biglang tumabi sa akin. "Nandito ka rin pala, Karen." "Rain?" Tumingin ako sa katabi ko at tama nga ako. Si Rain nga. Kagad akong ngumiti sa kanya. Hindi ako makapaniwala na nandito siya. "Bakit ka nandito?" Tanong ko sa kanya. "Sinama lang ako ng kaibigan ko dito. Ikaw, bakit ka nandito?" "Sinama lang din ako. Kasama ko mga teachers at ang asawa ko." Sagot ko sa kanya. "Peking asawa." Nakangiti na sabi niya sa akin. "Oo, peking asawa kasi 2 taon lang naman ang Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil naagaw ang atensyon ko ng lalaking nagmura at nang tumingin ako ay si Daniel ito. Papalayo na siya sa amin. Narinig kaya niya ako? Pero wala namang mali sa sinabi ko. Ani ko sa sarili. "Kapag may hindi siya magandang ginawa sa'yo, sabihin mo lang sa akin." Nakangiti na sabi niya. "Oo, sige mauna na ako sa'yo." Paalam ko kay Rain. Alam ko na galit si Daniel pero wala naman akong ginagawang mali. Si Rain ang kusang lumalapit sa akin. Pagbalik ko ay hindi ko na nakita si Daniel. Ang sabi nila ay umuwi na daw. Parang gusto ko tuloy umuwi para magpaliwanag. "Alam mo, ang landi mo. Ilalandi mo si Daniel, tapos may isa ka pang lalaki?" Biglang sabi sa akin ng babaeng maldita. "Ayoko ng gulo kaya lubayan mo ako." Naiinis na sabi ko sa kanya. Ako, gusto ko ng gulo." "Maganda ka pero wag mo naman sayangin." "Sige ka, kapag pinalabas ko ugali ko baka basag yung mukha mo." Pananakot ko sa kanya. "Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo?" Maldita pa rin na sabi niya sa akin. "Hindi ako pumapatol sa mga tulad mo. Kaya kung ako sa'yo, lubayan mo nga ako. Hayaan mo ako dahil hindi naman ako nangingialam sa buhay mo." Naiinis na sabi ko bago tumalikod sa kanya para umalis. Pero nagulat ako dahil hinila niya ang buhok ko. Talagang pasaway siya. Sa sobrang inis ko dahil ayaw bitawan ng buhok ko, ay sinipa ko ang tuhod niya. Pumalakaw ito kaya lumapit sa amin ng mga teachers at ang tatay niya. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Galit na sigaw niya sa akin. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Siya itong bigla na lang nangihila ng buhok. Palibas ay nagsaselo siya dahil kinakausap ako ni Daniel. Naiinis na sagot ko. "Pero bakit mo siya sinaktan?" "So, ano pong gusto niyo? Ako lang ang saktan niya? Okay, kasalanan ko na." Sabi ko bago ako nag-walk out. Kung tatanggalin nila ako sa trabaho ay gawin nila. Ako ba ang mali? Kung mali na ipagtanggol ang sarili ay ako nga. Pero kahit mahirap lang ako, hindi na ako pwedeng saktan na lang. Bumalik ako sa silid namin at nag-impake ako ng mga gamit ko. Gusto sumama sa akin ni Joy pabalik pero pinigilan ko siya. Ayoko na madamay siya. Nagabang ako ng masasakyang pabalik sa Maynila. Habang nasa bus ako'y malungkot ako. Feeling ko'y wala na talagang magandang mangyayari sa akin. Lahat na lang yata ng kamalasan ay nasa akin na. Dumiretso ako kay inay at kinamusta siya. Masaya ako dahil naging maayos na siya kahit papaano. Nagpaalam na ako na uuwi. Doon ako umuwi sa dati naming bahay. Sa totoo lang ay sobrang namiss ko ang bahay namin. Kahit na ganito na sira-sara ay nandito ang magagandang alaala ko. Kahit sobrang hirap namin ay masaya naman ang buhay namin. Sa loob na isang araw ay hindi ako lumabas ng bahay. Sa sumunod na araw ay pumunta ako doon sa dati kong boss. Pumayag naman siya na magtinda ako ulit ng mga tilapia. Nang maubos ko ay umuwi na ako sa bahay.
Habang papalapit ako, hindi ko inaasahan na nakatayo si Daniel sa labas ng bahay namin. Mukha itong walang tulog at magulo ang buhok. Nang mapansin niya ako ay kagad itong lumapit sa akin at bigla na lang niya akong niyakap. "Bakit ka nandito?" Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumasagot. "Daniel, bitaw na. Mabaho ako, amoy isda ako. Baka biglang dumikit sa yung amoy ko." Saad ko sa kanya pero hindi pa rin siya sumasagot. "Daniel, hindi na ako makahinga." Reklamo ko sa kanya. Doon pa lang niya ako binitawan. "Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Hindi mo ba alam na nag-aalala ako sa'yo?" Anya sa akin. "Okay lang naman ako. Bakit ka naman nag-aalala?" Wala sa sariling tanong ko sa kanya. "Kasi mining at umalis ka daw." Sagot niya sa akin sabay bitaw. Naglakad ako papunta sa pintuan namin. "Hindi mo naman kailangan mag-alala dahil hindi ko naman sasabihin ang sikreto niyo. And please lang, pakisabihan naman ang estudyante mo na hindi naman ako nakikigulo sa inyo." Sabi ko sa kanya. "Pero bakit mo siya sinaktan?" Tanong niya sa akin. "Bawal na bang ipagtanggol ang sarili ko? Hindi naman akong nauna. Porke ba't ganito ako'y pwede niya ako saktan? Sige na, salamat sa pag-aalala mo't makakaalis ka na." Sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa banyo para maligo. Habang naliligo ako, hindi ko maiwasan na hindi mainis. Naiinis ako dahil parang kasalanan ko na naman. Ano bang mali ko? Ganun ba talaga sila? Paglabas ko, nagulat ako dahil nakaupo pa rin siya sa luma naming upuan. Tumingin siya sa akin. Medyo nahiya ako dahil nakatapis lang ako. Naglakad ako papunta sa silid ko para magbihis pero habang kumukuha ko ng damit ko sa may aparador ay may mga braso na pumulupot sa bewang ko. "I'm sorry." Bulong ni Daniel sa tenga ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil ramdam ko mainit yung hininga sa tenga ko. May kakaiba akong init na nararamdaman ngayon. "Hindi ka pa ba uuwi?" Pinilit kong kumilos ng normal kahit na sobrang lakas ng kabog ng puso ko. "Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama ang asawa ko." Sagot niya sa akin sabay halik sa leeg ko. "Daniel." Nautal na bigkas ko sa pangalan niya. "I want you so bad, baby. Sobra kitang gusto." Mahinang bulong niya. Hindi ko alam kung anong pagkagusto ba ang sinasabi niya. Ito na ba ang honeymoon na sinasabi niya? Pero dito ba talaga sa bahay namin? "Daniel, wag dito." "Ano kasi?" Kasi? Kasi nakakahiya. At gagawin ba natin yun? Hindi ba magagalit ang girlfriend mo?" Nahihiya na tanong ko sa kanya. "Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na walang iba? Ikaw lang ang meron ako. Loyal ako sa asawa ko." Malambing na sagot niya sa akin. Hindi ko alam pero bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ko sa naging sagot niya. Kinikilig yata ako kahit na alam ko na hindi naman dapat. Hindi pa nga kami, isang buwan na mag-asawa pero itong puso ko'y parang may kakaiba na ngayon. Hindi ko tuloy alam ang dapat kong gawin. Humarap ako sa kanya at tinigpitan ko ang kapit sa tuwalya dahil nanganganib na mahulog. Tumingin ako sa mga mata niya. Ngumiti siya at tinapit akong papalapit sa kanya. Unti-unti siyang yumuko para abutin ang labi ko. Pakiramdam ko'y wala na talaga akong takas ngayon. Ang lambot ng labi niya at para akong nalalasing. Nakalalasing sa sarap ang bawat hagod ng labi niya sa labi ko. Hindi ko alam pero kusa na lang pumulupot ang mga braso ko sa bawang niya. Niyakap ko din siya ng mahigpit habang nakikipaghalikan sa kanya. "I'm sorry baby pero sisikapin ko na hindi ka masaktan." Bulong niya sa akin. Tumingin lang ako sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo pababa sa labi ko. May kakaibang kiliti ang hatid ng ginagawa niya. Kung siguro wala kami dito sa bahay ay kanina pa ako sumigaw. Pero dahil nakakahiya sa kapitbahay ay nananahimik ako. Nagising ako dahil nilalamig ako. Nang imulat ko ang mga mata ko'y nagulat ako dahil nandito na ako sa kondo ni Daniel. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko nangyari kanina. Babangon na sana ako pero biglang sumakit ang pam-pam ko. Napangiwi ako dahil ang hapdi. Nawasak na talaga ang pakwan. Nasaan naman kaya lalaking yun? Naiihi pa naman ako pero wala siya sa tabi ko. Nasaan kaya siya? "Daniel?" Tawag ko sa kanya. Sa tingin ko kasi ay hindi ko kayang bumaba at maglakad papunta sa banyo. "Daniel!" Tawag ko ulit sa kanya. Bumukas naman ang pintuan at pumasok siya. "Baby, tinatawag mo ba ako?" Tanong niya sa akin. "Naiihi ako." Nahihiyang sabi ko sa kanya. Mabilis naman niya akong binuhat papunta sa banyo. Medyo nag-alangan pa ako dahil wala yata siyang balak na lumabas. "Hindi ka ba lalabas? Paano? Dito lang ako." Sagot niya sa akin.
Dahil naiihi na talaga ako, umupo na ako para umihi. Napapapikit ako dahil mahapdi ang pakiramdam ko. Tuwing naaalala ko ang nangyari kanina, nahihiya ako. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala para sa papag ko. Pagkatapos ko umihi, binuhat niya akong pabalik sa kama. Nakayuko ako dahil nahihiya ako pero siya ay panay silip niya sa mukha ko. Bakit ka nakayuko? Tanong niya sa akin na halatang natutuwa siya. Ano nangyari sa papag ko? Okay lang ba? Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Sira siya, baby. Pero papalitan ko na lang ng mas matibay. Pero mas okay itong kama ko. Mas matibay ito. Sigurado akong kahit 10 rounds ay hindi ito masasira. Natatawa na sagot niya sa akin. Ano bang nangyari sa akin kanina? At tigilan mo ko sa 10 rounds na sinasabi mo, ha? Nahimatay ka. But don't worry, dahil okay ka na. Sabi ng kaibigan ko, hindi mo muna magpahinga. Masyado daw nabigla sa laki ko kaya ganoon. Sagot niya sa akin. Doktor? Hindi kita dinala sa ospital dahil siya mismo pumunta dito. Sagot niya sa akin. Babae o lalaki? Tanong ko pa sa kanya dahil nahihiya talaga ako. Babae. Hindi ko hayaan na may iba pang lalakang hahawak sa'yo, no? Sagot niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya. Pero ang mahimatay kanina hindi ko talaga inaasahan. Paano ba kasi ang laki talaga ng kanya? Isang round pa lang iyon pero nahimatay ako. Paano pa kaya kapag 10 rounds? Baka mategi ako nang wala sa oras. Humiga ako dahil gusto ko nalang matulog. Sa tingin ko kasi para akong lalagnatin pero nagulat ako dahil bigla na lang siyang humiga at yumakap sa akin. Nakakainis dahil itong puso ko ay hindi na bumabagal ang tibok. Habang itong si Daniel ay mas lalong sumiksik sa likuran ko. Inalis ko ang braso niya pero binabalik din niya ulit. Wala akong choice kundi ang humarap sa kanya. Uwi na ako. Sabi ko sa kanya. Nakauwi ka na, di ba? Ito ang bahay natin. Nagugutom ka na ba? Malambing na tanong niya sa akin. Daniel, maging masungit ka na lang ulit sa akin. Huwag ka naman ganito. Hindi ako sanay na ganito ka. Sabi ko sa kanya. Ay, natatakot ka ba na magkagusto sa akin? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam. Siguro. Pero alam ko na malabo. Ngayon na nakuha mo na ang gusto mo. Hayaan mo na lang ako. Huwag kang maging malambing sa akin. Huwag kang maging mabait at higit sa lahat. Huwag mo kong tawagin na baby. Diba? Ginagawa mo lang ito dahil hiling ng lola mo. At isa pa magagalit sa akin ang tunay mong girlfriend. Kailangan ko pa tuloy maghanap ng trabaho dahil sigurado ako na natanggal na ako sa kantin. Siguro babalik na lang ako sa pagtitinda ng Hindi ko na natapos ang sabihin ko dahil nalikan niya akong bigla. Ang dami mong sinasabi, baby. Hindi ka na magtitinda ng isda. Kaya naman kitang bigyan magandang buhay. Hindi mo na kailangan na bumalik sa dati mong ginagawa. Nakangiting sabi niya sa akin. Pero hinalikan niya ulit ako. Tuwing magsasalita ako ay sinaselyuhan niya labi ko. Kaya paano pa ako magsasalita kung ganito siya? Napalabi na lang ako at inarapan ko siya pero tumawa lang siya. Ang cute mo, baby. Nanggigigil ako sa'yo. Natutuwa na sabi niya sa akin. Tigilan mo nga ako. Palagi na lang kamalasan ng meron simula na makilala kita. Okay na sana trabaho ko sa kantin pero dahil sa jowa mo, mapapahamak pa ako. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin sa kanya na peking asawa mo ako? Naiinis na sabi ko. Baby, hindi ko nga siya girlfriend. And may trabaho ka pa rin sa kantin. Hindi ka nila pwedeng alisin na lang kung kailan nila gusto. Mahirap bang paniwalaan na wala akong girlfriend? Sabi niya habang nagpapaliwanag sa akin. Oo, dahil na rin sa sobrang guwapo mo. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Really? Sobrang gwapo ako? Tanong niya sa akin na parabang sobrang saya niya. Sinungaling ako kapag sinabi ko na hindi. Pero mas gwapo nga lang si Danny. Natutuwa na sabi ko sa kanya. Alam ko na maiinis siya pero bigla akong nagsisi dahil masama yata na nagbiro ako sa bagay na iyon. Iisa lang naman ang hulma ng mga mukha nila pero parang naiinis pa din siya. Anong sinabi mo? Mas gwapo si Danny? Tanong niya sa akin habang seryosong gwapo niyang mukha. Oo, kasi mas mabait siya. Pero mas bagay naman sa'yo na masungit ka. Sagot ko sa kanya. Hindi ito kumibo at nakatingin lang sa akin. Nagsiselos ka ba kapag may nagsasabi na mas gwapo siya sa'yo? Oo, lalo na kapag sa'yo nang galing. Sagot niya sabay bangon at lumabas na sa silid namin. Napabuntong hininga na lang ako. Bumangon na rin ako para lumabas sa silid niya. Ngayon ko lang napansin na nakasuot ako ng malaki niyang t-shirt at boxer. Paika-ika pa ang lakad ko dahil bawat hakbang ko'y kumikirot ang pem-pem ko. Paglabas ko'y nagulat ako dahil nandito pala si Ana. Tumingin siya sa akin at tinaasan ako ng kilay.
Bruha din talaga ito. Akala niya siguro ay mapapatalo ako sa kanya. Mas tinaasan ko ang kilay ko. Pataasan yata ng kilay ang gusto niya. Daniel, talaga bang pinapanindigan mo na asawa mo siya? Tanong ni Ana sa asawa ko. Claim ko na talaga na asawa ko siya, lalo na't nasa harapan kami ng bruha. Mabilis ako lumapit kay Daniel at hinalikan ko siya sa labi. Boba, nagugutom na ako. Sabi ko sa kanya na ikinagulat niya. Boba? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Kasi, ikaw ang pearl ng milk tea ko. Humahagikik na sagot ko sa kanya. Shit, narinig ko siyang nagmura ng mahina. Nagugutom ka na ba? Tanong niya ulit sa akin. Oo, kanina pa. Kumain na tayo, kasi baka ibang makain ko mamaya. Nangaakit na sabi ko sa kanya. Gusto ko lang talagang asarin si Ana, kaya ginagawa ko ito. Akala niya siguro yung magpapatalo ako sa kanya. Akin lang ang asawa ko. Saad ko sa sarili ko at lihim na humahalakhak. Diyan na nga kayo. Naiinis itong umalis.